At dahil nga sa kadaldala ni Ruth at ng kanyang anak ay napahamak sila sapagkat narinig ito ni Mercy at agad-agad nakarating kay Madam Aurora. Kung kaya't galit na galit si Galvan dito kay George. Subalit hindi nagawang sakta ni Galvan itong si George. Kaya naman si Aurora ang gumanti alang-alang kay Basil. Tinulak niya ito sa bulaklak ng patay na siyang dahilan kung bakit na-outbalance nga itong si George. Iyak na lamang itong si George at malakas niyang sinisigaw na hindi talaga siya ang pumatay kay Basil. Samantalang itong si Madam Aurora sinabi sa kanya na paano niya ipapaliwanag ang naturang morphine na nakita sa kanyang drawer. Ngayon, paano niya ito itatanggi? Ngunit ang sabi nga nito ang si George na ang mga morphine na yun ay hindi kanya at maaring na-set up nga lang siya o finrame up lang siya ng isang killer. Sa ebidensyang yun ay kasama na nga siya sa suspect. At dito galit din itong si Galvan kung kaya't napalaya siya sa naturang burol ng kanyang asawa. Pinagbawalan na siya na lumapit. Kaya naman itong si George ay sawi na umuwi na lamang at sa kanyang kwarto siya'y umiiyak at naglumo sa mga nangyari. Hindi niya sukat akalain na ganun ang mangyayari. Supalit instead na sisi nga itong si Ruth ay ang naaalala pa niya na paano na lang kung makulong nga itong si George. Ayaw na niyang bumalik sa buhay na kinagistan niya kung saan mangungutang siya para lang may makain. Samantala, narinig ni George ang pinagsasabi ng kanyang ina. Sinabihan niya ito na sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, yun pa rin ba ang isipin niya. Pinagbebintangan na nga itong si George at pinagbawalan pang lumapit sa kanyang asawa. Ayan pa ang kanyang nasa utak. Naman sinabi ng nanay nitong si George na kasalanan ito ni Mercy. Subalit, nagsalita ang kanyang anak na hindi kasalanan at ang dugtong naman itong si George, kundi kasalanan nilang dalawa dahil sa kanilang kadaldalan ay nakarating kina Galvan at kina Aurora. Kung tinikim lang amang nila ang kanilang mga bibig, ay di sana hindi siya pagbintangan at walang makakaalam sa sekreto tungkol sa naging relasyon nila nitong si Casas. Dahil sa kanila ay napahamak ng husto itong si George. Ano na lang ngayon ang kanilang gagawin? Ngayong nagalit na galit itong si Galvan sa kanya at ayaw nga siyang palapitin. Mahihirapan siya upang depensahan ang kanyang pwesto bilang isang waydus. Gayong alam naman niya na mayroon na ngang ibang pumapapel. Ito nga ang kabit nitong si Galvan na maaaring ito nga ang anak niya sa labas ay maaaring dadalhin na rin niya sa palasyo. Pag nagkataon, mawawalan na nga siya ng pwesto sa Palacio State dahil kinaiinisan din siya ng kanyang amang si Galvan. Sinisisi sa kanya ang lahat. Mabuti na lamang at patuloy ang investigasyon. Ang lahat ng mga tao sa loob ng Palacio State ay kinuhan na ng fingerprint. At dito nga'y masusolve ang problema nitong si George. Dahil makikita na nga kung kanino galing ang fingerprint ng mga morphines na nakuha sa drawer nitong si George. At dito naman ay mapapahamak itong si Francis sapagkat sa kanyang mga kamay galing ito. Sa kabilang banda, patuloy na nangangamba etong si Sam dahil nga sa kanyang ginawa na nag-iwan siya ng ebidensya dahil sa buong akala niya ay mapatay nga niya itong si George. Ngunit ang nangyari ay napunta ang sisi kay George sapagkat sa kanya nakuha ang ebidensya. Baligtad ang nangyari. Instead kasi na si George ang mamatay, ay ang kanyang asawang si Basil ang nakainom ng lason. Ngayon, malakong palaisipan kung sino nga ba talaga ang pumatay kay Basil. Si Jericho din kaya napalihim na may kausap sa telepono at sinasabi nito na mag-ingat siya lagi